Republic Act number 11592 o mas kilala bilang LPG Industry Regulation Act. Ano nga ba ang laman ng probisyon na ito at paano nito pinagtitibay ang pangangailangan ng ligtas na LPG sa mga komunidad? Yan po ang ating inimbestigahan. Maiwasang malagay sa peligro ang buhay ng bawat Pilipino. Yan ang isa sa mandato ng gobyerno sa bawat mamamayan ng bansa. Kaya naman, isa na batas ang Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act of 2021 na naglalayong mailatag ang komprehensibong regulasyon sa industriya ng LPG. Itinakda rin ang batas na masigurong kaligtasan at kalidad ng mga cylinders o tangke. Nais din itong protektahan ang interes ng mga consumer. At higit sa lahat, nagbibigay ang batas ng kamalayan kaugnay sa pamantayang pangkalusugan, kaligtasan, seguridad, maging sa kalikasan at kalidad para sa tamang paggamit ng liquefied petroleum gas. Itinalaga ang Department of Energy o DOE bilang pangunahing ahensya na responsable sa pagpapatupad at pagsasagawa ng implementing rules and regulation. Purpose talaga niyan ay bigyan ng regulatory framework ang industriya ng trade ng LPG dito sa Pilipinas. Kasama na ho dyan yung paggagawa ng mga reforms, no? First sa standards, sa conduct ng business at saka yung, of course, yung practice. So, standards ng product, standards ng equipment, facilities. Kasunod dyan yung conduct and code of practice ng negosyo, no? So, making it yung reform na hinihingi dyan ay magkaroon ho ng standardization. At with that, kasama na ho yung maiwasan yung mga not only illegal activities, but unsafe activities. Binigyan ang DOE ng kapangyarihan hindi lamang para magsagawa ng mga plano ngunit maging ang pag-i-issue ng mga kaukulang lisensya, pag-iimbestiga ng mga paglabag at pagkukumpiska ng mga lumalabag sa regulasyon. Kailangan ho kasi ma-monitor ng government, of course through DOE and DTI, ang dalawang major agencies na nag-implement ng batas na to. Monitoring of the players. So yan ho ang unang kailangan. At the same time, yung mga player na yun has to subscribe with the accreditation, registration requirements. Kasama kasi doon sa licensing, yung registration requirements ay yung compliance mo with the standards. There are issues like trademark protection, yung meaning pag ikaw ang may-ari ng brand na yan or trademark na yan, kasama na rin kasi sa pagmamay-ari mo yung cylinder na yan, kailangan ho protektado yung may-ari na hindi siya nakawin, hindi siya i-confiscate illegally ng ibang player or gamitin yung i-relabel para gamitin at akuin na niya at palabasin na kanya na yung mga gamit na yun na pagmamay-ari ng isang trademark owner or marketer. Kadamihan po na alam natin yung mga tinatawag na mga retailer, no, yung nagbibenta directly sa consumer. Itong mga retailer kasi kailangan tama ang timbang. Yung ginagamit na cylinder nila ay both certified and properly marked and properly requalified. So, tatlong major yan. So, itong mga requirements na to, nagagawa ito dahil itong batas na to, updated itong batas na to, dito ginawa, ibinuhos lahat ng Kongreso yung mga ina-anticipate na mga kailangan i-regulate. At the end, consumer din ho ang
ang babagsakan nung safe na operation ng mga player. So, ang consumer, nagiging safe din ho ang kanyang produktong nabibili. Mula sa mga marketer, distributor hanggang sa mga retailers, mahigpit na binabantayan ang kanilang ahensya. Ibinigay ho ng batas na to na kailangan i-monitor through licensing yung mga player na sakop ng jurisdiction na binigay sa Department of Energy. Ngayon, doon naman sa mga certificate of registration na ini-issue ng Department of Energy, ang purpose lang ho dyan is protektahan ho yung brand. These brand owners are what we call the marketers, no? Kasi sila ho ang namumuhunan at nagmamay-ari ng cylinder. Kasama na ho dyan yung seal, yung security seal ng isang cylinder. Pag binili mo, may binabasag kang plastic, no? Yan ho, kasama na rin ho dyan to protect the integrity ng binili mong cylinder. Pangalawa ho, yung pag-maintain yan ay kasama ho sa gastos at responsibility ng marketer. So, kailangan ho, yung mga dealer, retailer na nagbebenta niyan ay hindi ho, kumbaga for the lack of word, hindi ho ninanakaw at ginagamit lang ho nila yung pangalan para ibenta kuno. Like X brand, pinapalabas nila na taga-benta ako ng X brand. So dahil dyan, may mga registration requirement. Aside from being licensed to be a retailer or dealer, kailangan may paalam din ako dun sa marketer. Kaya yung mga authority to sell, yung brand mo, kailangan ho, rehistrado yan dito sa Department of Energy. Ang ilang regulasyong nabanggit ng DOE, mariinding ipinatutupad na isa pang ahensya ng gobyerno na nagtatakda naman ng pangunahing pamantayan para sa mga produkto sa bansa. Ang Department of Trade and Industry, Bureau of Philippine Standards ang inatasang manguna para bumuo ng pamantayan para sa ikabubuti at proteksyon ng mga consumers. Yung BPS sa ngayon ay mayroong 111 na products na kabilang dito sa prosesong to, sa certification process. So, sa 111 na products na ito, lahat ito ay kailangang dumaan kay DTI BPS para masiguro natin yung kalidad at safety nitong mga produktong ito. Ang LPG ay kabilang doon sa 111 na products na kailangan dumaan sa certification process ni DTI. So itong mga LPG tanks, no, ay yung mga tangke na tinatawag natin ay kailangan magkaroon ng tinatawag nating Philippine Standard License. So ito yung tinatawag nating PS license and magbibigyan ng PS Mark. Ang PS Mark, no, ay napakadaling makita. So sa regulation natin, no, meron tayong tinatawag na Department Administrative Order 22-11. Ito yung technical regulation natin para sa certification process ng mga LPG na products. So itong PS Mark ay kailangan makita doon sa collar ng produkto ng tangke. So, kailangan makita ito doon, kailangan ito ay nakastamp doon sa tangke. Maliban sa mga importanteng mga marka at selyo, maging ang proseso ng certification ng mga produktong LPG ay kanila ring sinisiyasat. Para magkaroon ng PS Mark ang produkto, no. So kasama sa tinitingnan ni BPS, no, bukod sa pagsasagawa ng product testing na tinatawag natin, no. So kasama doon ay tinitingnan yung mga marking requirements. So itong mga marking requirements na ito, kabilang dito yung pangalan ng manufacturer, pangalan ng importer kung ang tangke ay imported at galing sa ibang bansa. Kasama din dito meron tayong for traceability na tinatawag natin, no, yung batch number, yung lot number. So ang importansya naman nito, no, kasi pag nagkaroon tayo ng makita natin sa labas, no, nagkaroon ng problema yung tangke natin. Pag nireklamo natin yon, matitrace natin kung saan ang galing. Meron tayong tinatawag na ancillary products. So kabilang dito yung mga valve, yung mga hose, the LPG regulator, and many more. So kasama yon lahat ng buong sistema ng LPG. So kakandak tayo ng tinatawag nating audit.
Itong audit na ito ay isinasagawa doon mismo sa planta, sa pagawaan ng tangke. So si DTI ay pumupunta doon sa mga planta at doon tayo nagkakandak ng certification process natin. Doon tayo nagkakandak ng audit, kumukuha tayo ng sample, tinitingnan natin yung sample at tinetest natin ito. Once pumasa ito sa mga requirement na nilagay ni DTI, mabibigyan natin sila ng PS Mark. So pagdating dito sa Pilipinas, no, pagdating naman sa market, pag nalabas na sa market, no, si DTI Fair Trade and Enforcement Bureau ay nagkakandak ng market monitoring and enforcement and regular activities para masiguro na itong mga produktong to ay dumaan talaga sa certification process. Katuwang ang ilang pang ahensya ng pamahalaan, masusi nilang binabantayan ang galaw ng iba't ibang LPG players sa merkado. At paano nila ginagawa ang kanilang mga parte upang masigurong ang mga produktong tulad ng LPG ay ligtas na nakakarating sa bawat tahanan. Kasi marami tayong klase ng enforcement na pinanggagalingan nung, ang tawag niyan, actionable item, no? Number one, meron ho tayong complaint related. Madami hong complaint na dumadating sa amin, ina-actionan ho natin yan. So, that's number one, yung mga complaint related na mga inspections. Pangalawa, meron ho tayong targeted inspections na inspection. Of course, meron din hong yung hindi lang complaint, kundi parang request from other agencies. For example, merong request si DTI, merong request si BOC, ina-actionan din ho natin. Bukod no sa regular na surveillance activities no na ginagawa natin ni DTI no market monitoring and enforcement, so kasama na din dito no yung public awareness no na ginagawa ni DTI. So doon sa website, yung website ni DTI no ni DTI BPS ay very user friendly. So madaling makita doon yung gusto nating hanapin. So bukod doon no, merong Facebook page, official Facebook page si BPS. So doon pwede silang mag-message doon. Pwedeng mag-message and may sumasagot doon lagi 24/7 no para sagutin yung mga katanungan. Pwede doon mag-verify as always pag meron silang nakitang produkto sa market, gusto nilang masigurado kung ito ba talaga ay authentic ba talaga itong PS Mark no or ICC sticker, pwede nilang itanong doon. Patuloy nilang panawagan na palaging maging mapanuri sa mga produktong tinatangkilik sa merkado, lalo na kung nakasalalay ang kaligtasan hindi lamang ng sarili mong pamilya, ngunit maging ng iyong komunidad. So, ang pinaka-importante nating malaman doon ay yung mga certification marks. Ito ay yung PS Mark or yung ICC sticker. So, kailangan nating hanapin to doon sa mga produkto bago natin sila bilhin para makasigurado tayo na itong mga produktong ito ay ligtas at maganda ang quality. You really just have to really assess yung sitwasyon pag mayroon kasing sticker na hindi naman, makita mo naman na maayos talaga, permado. Tapos pagtingin mo naman sa bigat ng tangke, pag medyo talagang diretso sa 11, gross weight kaagad siya, minus stir weight, medyo 11 kaagad, medyo precise, ano, makikita mo, medyo, saka itsura na rin ng weighing scale, medyo okay man yung weighing scale, pag tinanggal mo, balik sa zero, hindi siya nagbabawas kung parang irregular yung mga numerong lumalabas sa tingin mo. Pag medyo maayos ang mga numero, medyo okay naman ho yan. Sa lahat ng regulasyon at panuntunan na ito na itinakda ng batas sa industriya ng LPG, isa sa sumusunod rito ang kumpanya ng Petron Gasul. Kaya naman higit na pinagkakatiwalaan na mas maraming mga tahanan ang kanilang LPG products. Okay, makakasama ho natin si Sheen Singson, ang isa po sa mga executive po ng Petron Gasul. Magandang araw sa iyo, Sheen, at welcome dito sa Responde Mata ng Mamamayan. Magandang araw, Sir Alex. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong show. Unang-una siguro, Sheen, ano ba talaga ang LPG para sa kalaman ng ating mga kababayan? Una-una, magandang umaga po, Sir Alex, at sa ating mga viewers. No? Ang liquefied petroleum gas o ang LPG ay isang fuel gas, no, na pinaghalong butane at propane. No? Nagmula ito sa distillasyon ng crudo or ng crude oil at dumaan sa proseso ng pagpino o ng refining bago ito maging LPG. Ayun. So, matagal na itong produkto na ginagamit natin mga kababayan. Opo, sir. Yung brand namin na Petron Gasul has been in the market for
over 60 years na po. Okay, so ang LPG, saan ba usually madalas ginagamit ito? Ang pinakamadalas na gamit ng LPG ay sa pagluluto, no? Lalo na sa mga paborito natin mga ulam. Yeah. No? Maaari din itong gamitin sa mga industrial applications tulad ng water heating, metal processing, or drying, at marami pang iba. Kahit nga sa sasakyan, Sir Alex, maaari din tumakbo gamit ng LPG. Pero dito sa Pilipinas, itong setting natin sa Pilipinas, na-introduce ang LPG, siguro ang isip ng mga kababayan natin is for cooking lang talaga. Pero yung ngayon ko lang na rin narinig na industrial, pwede rin palang gamitin yon. Opo, yung mga malalaking industrial factories, meron po silang ginagamit na LPG, though hindi po siya nakasilindro, kundi naka-bullet tank po dahil po sa lakas ng gamit nila. Dito sa atin sa Pilipinas, gaano karami na bang gumagamit ng LPG ngayon? Based dun sa latest statistics no ng DOE, estimated at 40% pa lang ang gumagamit ng LPG. Ibig sabihin may malaking portion pa ang gumagamit ng ibang alternative sa pagluluto o sa pag-iinit. Abangan! Paano nga ba tinitiyak ng Petron Gasol na sumusunod ang kanilang produkto sa itinakdang regulasyon ng ating gobyerno? Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.